Hi guys, hello Aries, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin Aries kung anong messages, vibration, goodbye energy para sa lahat. Ito ay money, career, financial reading for 2025. So silipin lang natin kung ano yung money Aries. Okay, woman holding a coin, babae ka ba? Lalaki? 42-6. Okay, so balance siya. Ang galing. Tingnan natin. Friendship. Wow. Aries, congratulations sa'yo. Kasi this year, posibleng isang kaibigan, isang kakilala, isang taong naging close mo siguro or bagong kakilala, is new or old friend, ang posibleng makakatulong sa'yo. Malaking pera yung hawak niya. Pwedeng mayaman siya, milyonaryo, stable. Yung taong ito ay posibleng matutulungan ka niya sa usaping pera. Ibig sabihin, yung babaeng to, or kung ano man yung gender mo, kasi wala namang gender yung tao, sinasabi dito na siya yung magdadala ng balance sa buhay mo. It's either friends, family, acquaintance. Siya yung posibleng makatulong sa'yo if you need a certain amount of money this year. Okay, first card natin is Knight of Swords. So, Knight of Swords natin, it's good news. Maraming balita kang matatanggap. Offers, financial offers. Pwedeng manliligaw or nililigawan. Hindi lang love yung ino-offer sa'yo dito Aries, kundi money din. So, swerte ka siguro na yung nanliligaw sa'yo, nililigawan mo ay mayaman. Okay? Harvest. So, this year is parang isa ka sa pinakaswerte this year in terms of money kasi meron kang makukuhang lump sum of money, harvest season. Kung may itinanim ka, may aanihin ka na financial success sa taong ito. Okay? So, yun, Sir the Green Man. Yung iba sa inyo talaga, bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, ng universe na makapagsimula sila ng financial new beginnings. Diba yung parang relate dito yung mga Aries na may business sila, nag-failed sila sa business nila. So this year, it's a recovery year kasi ito eh. So ibibigay sa ng Panginoon yung pagkakataon na makarecover ka sa mga losses mo, sa mga nawala, sa mga nadaya, na-scam, nalugi. So it's new beginnings. Parang siya, pwede din na halimbawa na-scam ka, pwedeng ibalik sa'yo this year kung ano yung nawala sa'yo. Okay, so Nine of Wands, nakikita ko sa'yo dito na sa dami-dami ng blessings na matatanggap mo, syempre makakaramdam ka ng pagod. So, yung pagod na mararamdaman mo, hindi dahil pagod ka sa ibang bagay, kundi dahil pagod ka sa multitasking. Ang dami mong ginagawa dito. So, pag maraming ginagawa yung tao, blessed siya. Pag maraming ginagawa yung tao, marami pera din ang papasok sa kanya. Okay? Yung iba sa inyo dyan, pwedeng bumalik sa dati nilang pinagtatrabahuhan, dating business, dating source ng money or income. Make sure lang na legal ito. Kasi pwedeng bumalik din yung problems na na-encounter mo kung hindi legal yung babalikan mo. Nature, nakikita ko sa'yo dito na kahit sobrang busy ka, make sure na bigyan mo ang sarili mo ng time para makapag-relax, isip-isip, okay? And yung pag-connect or pag-ground sa nature, isa yan sa magandang paraan para ma-refresh yung energy natin. Ace of Wands and Lady of the Lord 6. Isang partnership, collaboration, investment, business opening, business collaboration or partnership, ang posibleng mangyayari na sobrang magdadala sa'yo ng excitement and confidence. So, yun nga, diba? Partnership to eh. So, it's either your business yan, or pwedeng company siya, makakatagpo ka ng isang tao, isang team na pwedeng makatulong sa'yo. And 4 of
source yun. Financially, hindi ka masyadong mamumroblema sa taong ito. Balance, secured yung isip mo sa taong ito. And Knight of Wands, nakikita ko yon, maraming tao na makikilala ka, or siguro nakilala mo sa 2024, na makakatulong sa'yo sa 2025. So, sila yung magiging daan para matuloy yung mga hindi natuloy na business, natuloy na trabaho, na travel, parang ganun. So, matutuloy na siya. Four of Wands, nakikita ko sure dito na may hindi ka natuloy ng 2024. Siguro, plano mo magpatay ng bahay, plano mo magtrabaho, plano mong mangibang bansa. So, hindi siya natuloy, but this year, nakikita ko na matutuloy na siya. Okay? So, maraming connection, maraming good news, maraming information. Nakikita ko sir dito na financially, you will be super strong, much stronger pa sa mga nakaraang taon. Pero yung 2024 sa'yo, hindi masyadong maganda yung money. Pero, pagdating ng 2025, nakikita ko na Ace of Swords is new beginnings para sa'yo. Plus, meron ditong Pentacles, sinasabi, binibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon, ng ating universe, na makapagsimula ng buhay, financial. So, ipoprovide sa'yo yung tamang knowledge, ipoprovide sa'yo yung mga tao na kakailanganin mo. So, discarte mo na yan. So, if ever may hindi ka magustuhan, go with the flow lang. Kasi siya lang naman ang taga-control dito sa mundong ibabaw. Okay, so, yun, diba? So, nakikita ko sa'yo dito, merong celebration, pwedeng may business openings, diba? Pag may business openings, may mga celebration, masaya, happy, contented, accomplish itong partnership na to na magsisimula sa buhay mo this year. Nakikita ko rin sa'yo dito, pwedeng mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, isang pamilya, magulang, anak. Yung business na sisimulan nila, parang sama-sama silang pag tatrabuhin yon. Okay? So, victory and success, recognition, awards, rewards, winnings. Maraming tao yung magko-congratulate sa'yo this year dahil siguro sa job well done mo. Pwedeng may salary increase or pwedeng meron ditong financial peace, harmony, and balance ka na makukuha. Okay? So, yan ang nakikita natin sa ngayong taon. Kumbaga, sinisilip lang natin. So, nakikita ko siya dito, Aries, na makaka-recover ka. It's a financial recovery from 2024 sa mga losses mo, sa mga plano mong, like, ang dami mong plano sa 2024 na hindi natuloy, gawa ng siguro mga circumstances sa buhay. But this year na 2025, it's your chance na i-revive, di ba? I-reclaim yung power mo. Okay? So, it's up to you. Nasa iyong kamay na yon kung paano mo siya pagtatagumpayan. Okay? Thank you guys. Bye!